Kinabukasan ay kumalat na naman sa buong bayan ang panibagong malagim na balita. Muling nabulabog ang buong high school campus. Mama Maya, may nakita na namang bangkay ng isang dalaga sa tabing dagat, pero doon sa kabilang bayan, pagre-report ng dalagitang pulis ang ama. At hindi na ito nagkataon lamang. Sabad ng binatilyong nakatira sa tabing dagat, may narinig na naman kaming panaghoy kagabi, parang doon uli galing sa Isla Pula. Tama, doon nga daw yun galing, sabi ng mga kaibigan kong nakatira malapit sa maliit na pantalan. Wait a minute, class. Sansala ng dalaga. Don't easily jump into a conclusion without any concrete evidence. I've been there and it took 15 minutes bago marating ang Isla Pula. So lubhang napakalayo nun mula sa kabilang dalampasigan para marinig ang panaghoy na sinasabi niyo. Hindi ho imposible, ma'am. Sa law ng pinakamatalino sa magkakaklase. Dahil napakalakas ng hangin mula sa Isla Pula, tatangayin nito ang anumang ingay na magmumula roon papunta sa kabilang dalampasigan. At dahil napakatahimik ng paligid paghating gabi, malinaw na maririnig kahit ang panaghoy. Hanggang sa makauwi si Amaya ng hapong iyon ay hindi humupa ang kabang namamahay sa dibdib niya. Muli ay pinagsamantalahan ng dalaga bago saksakin sa dibdib. Ito na bali ang pangatlong babaeng biktima ng hindi pa natutukoy na serial killer. Pagbabalita ng kilalang newscaster sa isang kilalang TV station. Nagpadala na ng nakaragdagang backup ng PNP mula sa city sa dalawang bayang nabanggit upang mapabilis ang paglutas sa kasong ito. Sabay-sabay pang napauno sina Amaya at Athena nang pahapyawan ng kamera ang blurred na hubot-hubad na katawan ng biktima. Tinurn off na ni Athena ang TV nang makitang papalabas ng kwarto si Lola Beron. Marahang umpo sa tabi nila ang matanda. May kasabihang pag nangako, dapat mo itong tuparin. Dahil kung hindi, dusa ang iyong mapapala. Tulad ngayon, marami pang nadadamay sa kanilang ginawa. Tila kausap ang sariling paulit-ulit na sabi ng matanda. Lola, agaw ni Athena, matulog na huuli kayo. Kami na lang ang maghihintay sa pagdating ni na Kuya at Alexa. Lola, ano po bang pangako ang pinagsasasabi niyo? At sino ang hindi tumupad sa pangako? Naiintrigang tanong ni Amaya. Kung mansabing pansinin, pabulong na saway ni Athena. Wala sa loob niya ng mga pinagsasasabi. Bakit ayaw niyo akong paniwalaan? Humingi sila noon. Oo, humingi sila. At sila'y binigyan sa kondisyon na pagsapit ng takdang panahon. Isasauli nila yon sa pagbibigay sa kanila. Pagkatapos, Lola, Hoy bingi, sabing ulyanin ng Lola Pabulong na saway ni Athena. Tara na, Lola. It's time for Lola B. Marahang inilayan nito ang matanda at iginiya papasok ng kwarto. Ilang sandali lang ay dumating na rin ang magkuya. Huling sinusundo sa bayan ng dalagita dahil hanggang 6 ang hands-on ito sa computer subject. Parang haunted town ngayon ang itsura ng bayan natin na Ate Athena. Alas 6 pa lang ay wala ng mga taong gumagala sa daan. Sikat na nga ang bayan natin sa buong Pilipinas. Tingnan mo, wala ka nang makitang nagde-date lalo na sa panig ng mga kabataan. Tahimik lang si Amaya. Napako ang tingin niya kay Gabriel na pasalampak na naupo sa supang nasa harapan nila. Kung may karapatan lang sana siyang haplusin ang pising ito nang kahit papano may ibsan ang nararamdamang pagod. Patang-pata ang katawan ni Gabriel. Marami kasi siyang trabaho kanina sa palaisdaan. Mga trabaho hindi natapos ng 4 niyang tauhan. Maagang nagsiuwian ng mga ito dahil susuunduin daw ang mga anak na high school at ihahatid pa uwi sa kanilang bahay. Wala pang alas 4 kanina ay sinundulan niya sa eskwelahan sina Athena at Amaya. Pagkahatid sa bahay ay muli siyang bumalik sa palaisdaan para tapusin ang mga iniwang trabaho. Bago naman mag-alas 6 ay muli siyang bumalik sa bayan para sunduin si Alexa. Pagod din ang isip niya mula pa kahapon. Saka iisip kung sino ang lalaking iyon sa puting kotse. Halatang sinusundan nito si Amaya. Tulad ba niya, naakit din ba agad ito sa kagandahan ng dalaga sa unang pagkikita lamang. Hindi malayong magkagusto doon si Amaya. Mas lamang ang lalaking iyon sa pisikal at sa katayuan sa buhay kaysa kanya. Baka nga totoong may-ari iyon ng malawak na palaisdaan sa buong probinsya ng Iloilo. Yagit nga kung ihahambing ang jeep niya sa tila latest model na kotse ng lalaki. Sakali mang magugustuhan siya ng dalaga, tiyak masasaktan lang din siya kung mapapaibig ng lalaking iyon. Iiwanan din siya ni Amaya. Tulad ng ginawa ng ina nila sa kanilang ama. Nakumiyom ng binata ang mga palad. May gumuhit na kirot sa isang bahagi ng kanyang puso. Takot ang tawag niya dito.
Natatakot siyang maagaw ng ibang babaeng kanyang pinakamamahal, ngunit ayaw din niyang mahalin. Kuya, kuya, bakit Alexa? Nakatulog ka yata, maghahapunan na raw tayo. Habang naghahapunan, ang tungkol sa krimen ng kanilang pinag-uusapan. Laganap ng balita sa Isla Pula ng gagaling ang panaghoy. Ani Alexa, may haka-haka rin doon pinapatay ang biktima bago itapon dito sa kabilang dalampasigan. Kung totoo yan, Katrina, sana inaalarma na ang parents ni Jezebel. Naalarma na nga sila Ate Amaya. Sa ngayon doon na sa bayan pansamantalang nagbo-board si Jezebel. Malapit lang sa school namin kaya madaling puntahan. Nawala ang antok ni Gabriel, itinigil ang pagkain. Kung ganang pati sila mga Anton at Aling ay dahil nakarinig din ng panaghoy. Ayon kay Jezebel, wala raw silang naririnig, but for safety purposes, iniiwas na muna siya ng kanyang parents sa isla. Dagdag iyon sa mga gumugulo sa isip ni Gabriel. Nang mga sumunod na araw ay lalong kumaunti ang mga nagsisipasok ang estudyante, lalo na sa college at high school levels. Sa halip na alas 4 sa hapon ng uwian, ginawa ng alas 3 para raw hindi gabihin sa daan ang mga layo ang inuuwian. Dinagdagan din ang mga ilaw sa poste sa buong kabayan at sa mga karatig bayan. Lalong dumami ang mga nagboluntaryong tanod na nagro-round na kahit off-duty na. Nagkaroon din ng curfew para sa lahat. 7 ng gabi hanggang 6 ng umaga ang para sa mga kabataan at 8 ng gabi hanggang 5 ang umaga naman ang mas matatanda. Pagkatapos ihatid pa uwi ng hapon ayon sina Amaya at Satina, ay bumalik agad sa kabayanan si Gabriel. 1 oras pang hihinta niya bago lang labasan ni na Alexa. May oras pa siyang makipag-usap sa kaibigang si Pifo. On duty sa araw na yun sa munisipyo ang kaibigan. Para hindi ka man lang nag-text na paparito ka, mabuti at nabutan mo pa ako. Seryosong bating ni Pifo. Nagmamadaling inilagay nito sa holster ang bag. Bakit pare saan ang lakad niyo? Sa Isla Pula, may nakitang isang blouse sa dalampasigan si Mang Ernie. May dugo pa. Inihatid niya rito kanina. Posibleng kinilala ng ina ng huling biktima na yun ang suot ng anak ng araw na mawala ito. So positibong doon nga pinapatay ang mga biktima bago itapon dito sa atin. Malalaman namin yun. Ita-text kita mamaya. Sige pare, ingat kayo. Sumabay na si Gabriel sa paglabas ng munisipyo. Pasakay na sa mobile patrol si Pipo nang biglang may naalala. Binalikan sa labi ng munisipyo ang kaibigan. Dahil sa puyat nakaligtaan kong i-text sa'yo ang sinabi ng mga nagro-ronda sa lugar nyo. Kagabi raw ay may namataan silang puting kotse na nakaparado sa tapat ng gate nyo. Nang lapitan daw nila ito, biglang humarurot at nawala na lang sa dilim. Kinabahang bigla si Gabriel. Anong brand pare? Hindi raw nila alam. Parang latest model daw. Ngayon lang daw nila nakita yun dito sa bayan natin. Salamat pare. Saka na tayo uli mag-usap. Teka, pakisuyo naman. Pakitanong kina mga Anton kung sino ang bisita nila noong wedding anniversary na malaking lalaking tipong artista. Okay, nauna pang lumabas sa bakuran ng munisipyo ang jeep ng binata sa mobile patrol na kinalululanan ni Pip. Magkasabay na lumabas ng gate ng school. Sina Alexa at Jezebel. Nagtatakang una samantalang excited naman ang uli. Hi Gabriel, nginitaan lang ng binata si Jezebel. What's up kuya? Bakit tinext mo ako nung maaga kaming lumabas ngayon ni Jezebel sa huling klase namin? May itatanong lang ako sa kaibigan mo. Basta ikaw Gabriel, kahit ano okay lang. Sa wedding anniversary ng parents mo, may bisita kayong mataas na malaking lalaking tipong artista. Kilala mo ba yun? Nag-isip si Jezebel. Nailagay pa ang hintuturo sa kanyang labi. Wala kaming bisitang ganon Gabriel. Puro mga suki ng tatay ang mga nagsidalong mga oldies. Try to remember Jezebel. Wala talaga. Pexman, ikaw nga lang ang tipong artista ron eh. Kinurot-kurot pa ng dalaga ang bisig ng binata. Napapailing na lamang ang binata sa karap. Kay laking bulas ay walang kamuwang-muwang kung kumilos. Sige Jezebel, sumabay ka na sa amin. Ihahatid na kita sa boarding house mo. Dadaanan lang naman na yun pa uwi sa amin. Tuwang-tuwa naman ang dalaga. Inunahan pa sa front seat si Alexa. Sinadyang bagala ni Gabriel ang takbo ng kanyang sasakyan. Marami pa siyang nais itanong sa dalaga. Mabuti naman at pumayag ang parents mo na mag-board ka rito sa bayan. Palagay naman ang loob nila dahil best friend ng inay ang landlady ko. Ayoko na rin sa amin kasi narinig ko mismo ang panaghoy nitong huling biktimang babae. May sindak ng rumistro sa mukha ng dalaga. Naintriga na si Gabriel kaya itinabi niya muna ang sasakyan. Bakit itong huli lang ang narinig mo, Jezebel? Nang lumaganap ang balitang sa Isla Pula nang gagaling ang panaghoy, hindi na muna ako naglagay ng headphone. Pampatulog ko kasi ang music sa aking iPad. There, may narinig niya ako. Kinabahan ako ng unang ngunit nilakasan ko ang aking loob.
Tumungo ako sa bintana. May nakita akong puting mini ship sa di kalayuan ng isla. Pula lahat ang mga ilaw. Pagkatapos, lumukpang pa si Alexi para sa likuran ng upuan. Parang doon sa mini ship nang gagaling ang panaghoy. Napansin ng binata na panay ang haplos ng dalasag sa mga bising nito. Halatang kinikilabutan ito. Ginising mo ba ang parents mo? Oo, pero wala raw silang naririnig at lalong hindi nila nakikita ang mini ship na itinuturo ko. Baka raw namamalikmata lang ako, kaya nagdesisyon na silang iiwas ako roon. Ako nang nagpupumilit, Gabriel. Ayoko na roon, takot na ako. Sino ang nagbigay sa'yo ng iPad? Ani Gabriel na ginagap ng palad ng dalaga para maibisan ang kaba nito.